Wellman TV. Shout out po kay Jonesio Guitar, salamat. Ricardo Willis. Kabanata 21 Ang panik ng kalihim. Nanatili ang tingin ni Ricardo kay Shelly na naging dahilan ng pagkasuklam ng magandang sekretarya. Kung siya ay isang promising na binata o isang mayamang tagapagmana, kahit na isang matandang lalaki na may ilang katayuan, maaaring pinasyahan niya ito sa isang mapang-akit na tingin. Ngunit sa halip, isa lamang siyang walang kwentang tupi ng isang manugang na nagmamasid sa kanyang mga kurba. Napamura ang security guard sa tabi niya, nakakahiya naman. Samantala, itinuro at binulungan ng mga dumaang empleyado ang kapangahasan ni Ricardo. Ano ang nangyayari? Ang lalaking iyon ay sinasabing fiancé ni MS Low. Isa pang fiancé. Parang aso lang. Haha, nakakaawa talaga. Maaaring siya ang dapat na fiancé ni MS Low pero hindi man lang niya mahawakan ang daliri nito. Tingnan mo kung gaano siya uhaw. Hindi maalis ang tingin kay Miss Perry. Sok. Nang marinig ang mga masasakit na komentong ito, nagdilim ang mukha ni Ricardo. Sa sumunod na segundo, sinugod niya si Shelly na sinisiraan pa rin siya sa kanyang mga salita at sinabing, Miss Perry, pumunta ako sa kumpanyang ito sa kahilingan ni MS Low. Bilang kanyang sekretarya, paanong hindi mo masusunod ang mga tagubili ng iyong amo? Tinatawagan ko si MS Low at tinatanong kung paano ka naging sekretarya. Nang marinig ito, saglit na namula ang mukha ni Shelly habang nakatingin kay Ricardo ng masama at sinabing, pathetic. A grown man who wants to tattle on someone. Matapos iluwa ang mga salitang iyon sa pagkasuklam, kinawayan niya ang kanyang kamay sa security guard at sinabing, kalimutan mo na yan. Pasukin mo siya para hindi tayo mapahiya dito. Sa sinabi nito, inikat niya ang kanyang katawan at naglakad papasok sa kumpanya. Malamig na ngumuso si Ricardo bago sumunod ng malapit sa likod. Pagkabukas ng elevator ay naunang pumasok si Shelly habang si Ricardo naman ay nakasunod ng malapit sa likod. Nakakunot ang noo ng magandang sekretarya habang nakatingin kay Ricardo ng may masamang tingin bago tuluyang tumalikod dito. Parang naduduwal din siya kapag sumakay ng elevator kasama si Ricardo. Sa sandaling bumukas muli ang pinto ng elevator pagkarating sa kanilang floor level na destinasyon. Mabilis na inikat ng babaeng ito ang kanyang katawan bago mabilis na lumabas dito at sinabing, malas talaga ang makatagpo ng ganyang scam sa umaga. Gayunpaman, sa sandaling iyon, si Ricardo ay gumawa ng ilang mabilis na hakbang pasulong na hamarang sa kanyang landas ng direkta. Miss Perry, gusto mo bang magsalita ng mag-isa saglit? Natigilan si Shelly saglit habang nakatingin kay Ricardo na parang tulala bago ngumisi, ikaw. Kausapin mo ako mag-isa. Alam mo ba kung ano ang mas hamak kaysa sa pagiging inutil? It was being useless yet not knowing your place. Be a good fiancé to MS Low and stop flirting with other women in the company. Hindi ka ba natatakot na balatan kanya ng buhay kapag nalaman niya? Mag-usap tayo ng pribado, kung hindi, mauuwi ka sa rehas. Seryoso ako. Hindi na nag-aksaya ng oras si Ricardo at saglit na nag-alinlangan si Shelly pagkarinig sa mga sinabi nito, hindi sigurado ang ekspresyon nito. Nung una, hindi siya pinansin ni Ricardo pero hindi siya mapalagay ng tingin sa masungit nitong mukha. Sige na nga. Tignan natin kung anong klaseng pakulo ang hinihila mo. Pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan, naglakad si Shelly patungo sa isang storage room. Nang nasa loob na ng kwarto at nakasandal sa pinto habang nakataas ang baba, mayabang na tanong ni Shelly, so tell me, what do you want? Miss Perry, tumawa si Ricardo. Parang hindi mo ako pinapahalagahan. Isang puppet na nabubuhay sa pera ng iba. Dapat bang igalang iyon ng sinuman? Napamulat ng mata si Shelly at napangiti. Malapit na magbago ang isip mo sa akin. Baka magmakaawa ka pa sa atensyon ko. Naningkit ang mga mata ni Ricardo habang nagsasalita. Pakiusap mo. Ha! Nakakatuwa. Pakiramdam ni Shelly ay ngayon lang niya narinig ang pinakamalaking biro sa mundo. Biglang kumilos si Ricardo at napahawak sa kwelyo ni Shelly. Sa mahinang tunog, ang isa sa mga butones sa shirt ni Shelly ay direktang hinugot ni Ricardo, na nagpapakita ng isang sulyap ng pagiging patas sa ilalim. Ah!
Kasuklam-suklam na bastard, anong ginagawa mo? Galit na sigaw ni Shelly habang nakatitig kay Ricardo at mahigpit na tinakpan ang kwelyo nito. Magsalita ka. Sino ang nagpadala sa iyo sa asawa ko? Isang corporate spy? O nagtatrabaho ka kay isa? Matapos pinindot ang button, walang ekspresyong tanong ni Ricardo. Baliw ka ba? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Ganti ni Shelly. Ire-report ko talaga kay MS Law ang mga pangyayari ngayon. Bastos ka, hindi kita hahayaang makawala dito. Malakas na nagmura si Shelly na parang madudumihan na siya. Isang aparato sa pakikinig na itinago bilang isang pinjutan medyo isang advanced na teknolohikal na produkto. Sabihin mo sa akin, ilang mga sekreto ng kumpanya ang nailik mo sa iyong mga taga-suporta. Sa kanyang boses na nagiging mahigpit at malamig, itinaas ni Ricardo ang sirang butones sa harap ni Shelly. Sa una ay nahihiya at galit, ngunit ngayon ay tumitingin sa butones sa kamay ni Ricardo biglang naging malinaw ang lahat para kay Shelly. Ito. Ibinuka ni Shelly ang kanyang bibig, pagkatapos ay nagpanik at paulit-ulit na umiling. I don't know. This isn't mine. Anong nangyayari? What's going on? You're asking me. Stop pretending. Should I call you Miss Perry or Miss Special Agent? Ngumisi si Ricardo. I don't know. Don't accuse me falsely. It has nothing to do with me, really. I truly don't know anything. Patuloy na umiling si Shelly at ipinagtanggol ang sarili sa tono ng pagkabalisa. Ang pakikipagtalo sa akin ay hindi makatutulong sa iyo. Ipaliwanag mo ito sa iyong amo. Kapag nalaman niyang lihim siyang tinanim ng surot ng kanyang pinagkakatiwalaang sekretarya, sa tingin mo paano niya haharapin ang traidor na ito? Mabagsik ang ekspresyon ni Ricardo. Nang matapos siyang magsalita ay halata sa mga mata ni Shelly ang takot at gulat. Alam niyang may 2 taong kasunduan si Miranda sa kanyang pamilya para labanan ang arranged marriages. Sa loob ng 2 taon na ito, kinailangan niyang dagdagan ng 10 ulit ang kita ng kumpanya. Para sa layuning ito, nakita niya, ang personal na kalihim, kung gaano kahirap at desperado si Miranda araw-araw. Kung alam ni Miranda na may mga traidor sa paligid niya na naglik ng mga sekreto ng negosyo ng kumpanya, humadlang sa kanyang 2 taong layunin, at nasayang ang lahat ng kanyang pagsisikap, gaanong galit si Miranda. Kung gaano niya kapuputan ang taksil na nabuhay sa kanya habang palihim na tumutulong sa iba. Siya ay ganap na walang awa na ipapadala sa bilangguan ang taksil na ito. Posible pang patayin ang taksil na ito. Kahit na si Miranda mismo ay hindi kumilos, ang kanyang kapatid na si Mason ay tiyak na hindi magpapatalo sa taong ito. Kabanata 22 dapat mawala na siya. Nataranta si Shelly. Ngumisi si Ricardo at inabot siya para hilahin siya. Miss Perry, tumabi ka. Nanginginig si Shelly at pilit na nagpupumiglas, buong lakas niyang hinaranggan ang pinto. Mr. Willis, it's not my fault. The bug is not mine. You can't accuse me of something I didn't do. Nakasandal siya sa pinto gamit ang kanyang katawan at nagsalita sa medyo lumuluhan na boses. Hindi mahalaga kung ano ang sasabihin mo sa akin. Let MS Law decide if the bug is yours. Walang ekspresyong sabi ni Ricardo. Habang nagsasalita siya, sinubukan niyang hilahin muli si Shelly. Mahigpit na hinawakan ni Shelly ang mga kamay ni Ricardo at saka biglang lumuhod sa harapan niya sabay hampas. Mr. Willis, please wag mong sabihin kay MS Law. Please. Desperadong pakiusap niya. Basta tumahimik ka dito, ipapangako ko sa iyo kahit ano. Habang binigkas niya ang mga salitang ito ng mapang-akit habang nakahawak sa kamay ni Ricardo patungo sa kanyang dibdib, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa kanya na puno ng alindog. Ngumisi si Ricardo at direktang binitawan ang kamay ni Shelly, get lost. MS Law is my wife. Nakatikim na ako ng delicacies from all over the world. Why would I drink dirty water? Nang marinig ang pananalitang ito mula kay Ricardo, bumungad sa mga mata ni Shelly ang sama ng loob. Maduming tubig. Ganon ba talaga siya kadiri? At ano ang pinagkukunwari niya? Parang walang nangyari sa pagitan nila ni Miranda. Paano siya hinayaan ni Miranda na hawakan siya? Ngunit kahit na naisip niya ito,
hindi siya naglakas loob na sabihin ito ng malakas. Mr. Willis, please, nakikiusap ako sa iyo. Huwag mong sabihin sa CEO. This bag is not mine, I swear. Naiiyak na sabi ni Shelly. Saglit siyang tinitigan ni Ricardo bago nagtanong, sabihin mo sa akin, bukod sa iyo, sino pa ang maaaring humipo sa damit mo? Mula sa unang reaksyon ni Shelly hanggang sa makita ang bag, parang wala talaga siyang alam tungkol dito. May isang taksil sa kanila. Nang marinig ang balitang ito, nag-isip sandali si Shelly bago sinabing, Rex Hussein. Siya ang naging dedikadong driver at bodyguard ni MS Lowe. Bilang bodyguard ni MS Lowe, kailangan niyang tiyakin ang kanyang kaligtasan kaya kapag lumabas ako kasama si MS Lowe para pag-usapan ang mga bagay na pangnegosyo, lagi niyang tinitingnan ang aking mga personal na gamit. Nagkaroon siya ng pagkakataon na pakialaman ang damit ko. Yung driver. Pinaikit ni Ricardo ang kanyang mga mata at ngumisi. Sa susunod na segundo ay hinawakan niya ang surot at muling binuksan ang pinto ng opisina. Nagulat muli si Shelly nang makita ito at kumapit sa binti ni Ricardo habang nagmamakaawa, Mr. Willis, anong gagawin mo? Please don't say anything. Sa tingin mo, may pakinabang ba na ilihim mo ito? Kung lalabas ka ngayon at hayaan mong mag-imbestiga si MS Lowe, mapapakinabangan ka rin nito. Kung hindi, isang araw ay mamamatay ka dahil dito. Sino ang nakakaalam, kapag sumabog ito sa hinaharap, baka gamitin ka pa ni Rex bilang scapegoat. Malamig na sabi ni Ricardo. Nang marinig ito, napakurap si Shelly at napaisip sa sinabi ni Ricardo may punto siya. Mr. Willis, please speak up for me. You have to tell MS Lowe na inosente ako. Biktima din ako. Pakiusap ni Shelly. Basta inosente ka talaga, hindi ka idawit ni MS Lowe, mahinahong sagot ni Ricardo. Pagkatapos ay yumuko siya at hinawakan ang baba ni Shelly sabay sabing, nga pala, tandaan mong maging magalang ka sa akin simula ngayon. Dahil kaya kung ilantad ang lahat ng maruming sekreto mo. Black lace na may open crotch Miss Perry, medyo matapang ka. Hindi ba? Natigilan si Shelly sa sinabi nito bago namula ang mukha nito sa kahihiyan at takot alam ba talaga niya ang lahat. Matapos panasan ang kanyang mga luha, tumayo siya sa lupa at mabilis na sinundan siya palabas. Inilagay ni Ricardo ang surot sa kanyang bulsa bago tumungo sa opisina ng CEO kung saan may nakita siyang nakabantay sa labas Rex. Ang dating driver na ngayon ay bodyguard ni Miranda ay naglalaro sa kanyang telepono nang mapansin niyang may papalapit sa kanya kaya mabilis niya itong inilagay sa kanyang bulsa. Napakunot noo si Ricardo, pinadaan ang isang piraso ng enerhiya ng dragon sa kanyang mga mata habang sinusulyapan ang bulsa ni Rex. Anong meron? Nakita ni Rex na ang taong papalapit ay si Ricardo at bakas sa mga mata nito ang pang-aalipusta. Nagtanong siya ng walang pakialam, ano ang nagdadala sa iyo dito? Mayroon akong ilang negosyo sa aking asawa. Mahinahong sabi ni Ricardo. Nang marinig ito ni Rex ay hindi napigil ang matawa. Kid, I call you Mr. Willis just to save face for MS Lowe. Do you really think you're someone important? What did you just call MS Lowe? Your wife. You can't even tell your own identity. We got married under MS Lowe's witness, so she is naturally my wife. Tumabi ka, kailangan kong pumasok. Malamig na sabi ni Ricardo. Pero pinigilan siya ni Rex gamit ang isang kamay, MS Lowe is working right now and don't allow anyone to disturb her. Okay then, can you please inform her that I have urgent matters to discuss with her? Sabi ni Ricardo na may kalmadong mukha. I already told you that MS Lowe is working and I cannot disturb her. Panunuya ni Rex sa kanyang pananalita na puno ng pangungutya at panunukso. Sa sandaling ito, nakatayo si Shelly sa pasilyo, nag-alinlangan sandali at piniling maghintay at makita sa halip na lumapit. Ang pagtatalo ni na Ricardo at Rex ay agad na umakit ng ilang empleyado na huminto at manood. Ano ang nangyayari? Mukhang gusto siyang makita ng fiancé ni MS Lowe, pero pinigilan ni Rex. Walang ginagawa buong araw, dumarating pa rin para istorbohin ang CEO. Haha, immature lang yan.
Nakikinig sa mga usapan ng mga empleyado, lalo pang nanunuya ang mukha ni Rex. Mr. Willis, sabi mo may importante kang pag-uusapan sa CEO. Then tell me what it is. If it really is urgent, I can let you in. Hindi siya naniniwalang may mahalagang bagay si Ricardo. Malamang na gusto lang niya ng pera kay Miranda para sa medikal na gastusin ng kanyang anak. Hindi komportable na pag-usapan ito dito. Sabi ni Ricardo. Not convenient. Kung may importanteng bagay, bakit hindi mo masabi ng diretsyo? Nakakahiya ba? Don't tell me. You want money from MS Law again. Panunuya ni Rex. Nang marinig ang sinabing ito ni Rex, agad na nagtawanan ang mga empleyadong nanunood sa hallway. Lahat ay nakatingin kay Ricardo na may masamang ekspresyon, na parabang isa siyang freeloader. Ano ang nangyayari? Maya-maya lang ay bumukas ang pinto sa opisina ng CEO. Lumabas si Miranda na bahagyang nakakunot ang kilay at nagtanong. Mr. Willis wants to see you right now and says it's urgent. Tinanong ko siya kung tungkol saan yun pero wala siyang sinabi. May inosente ngunit galit na ekspresyon sa mukha ni Rex na parabang kasalanan ni Ricardo ang lahat. Nanlamig ang mukha ni Miranda pagkarinig nito at binutukan niya si Ricardo. What do you want that can't wait? You're disturbing my work. Hindi gaanong nagbago ang kanyang impresyon kay Ricardo mula noong una silang magkakilala. Sa isip niya, isa lang siyang puppet kumpara kay Rex na ilang taon nang nagtatrabaho sa Pamilya Law at mahigit isang taon na siyang nasa tabi nito. Of course I have something important. This guy should disappear from your side. Tinuro ni Ricardo si Rex at sinabi sa malalim na boses. Kabanata 23 Isang desperado na tao. Sa sandaling magsalita si Ricardo, ang silid ay sumabog sa kaguluhan. Anong sabi mo? Gusto mong mawala ako sa tabi ni MS Law? Nakakunot noong tanong ni Rex. Oo, tumanggo si Ricardo. Tumingin si Miranda na may bakas ng pagdududa sa kanyang mga mata, binuka ang kanyang bibig para sawayin si Ricardo bago pinag-isipan ito ng mabuti. Hindi niya maiwasang magtaka kung ano ang ginagawa ng lalaking ito, dahil ang hilig nitong magsorpresa at maging ang kahangahangang pag-uugali. Siguradong hindi lang sa dilim ang shooting niya. Ngumisi si Rex at tinuro si Ricardo. Sino ka sa tingin mo? Isang puppet na manugang na iniisip mong mahalaga ka. Gusto mong mawala ako sa side ni MS Law. Ano, may kapangyarihan ka bang paalisin ako o ano? Sarcastic na pagpapatuloy ni Rex. O baka sinusubukan mong maglaro ng politika sa harem? Tumawa ang kwarto sa sinabi ni Rex. Harem politics. Haha, medyo matalino si Rex. Itong lalaking ito ay parang ikatlong fiancé ni MS Law, hindi ba harem politics iyon? I can't believe it. Ungol ng ilang empleyado sa ilalim ng kanilang hininga, puppet. You're wrong. Malamig na sumangot si Ricardo, iniskan ang silid bago hinarap ang lahat. Makinig kayong lahat. Ako ang lehitimong asawa ni MS Law ng CEO ninyo. Sa sinabi nito, lumingon siya kay Miranda at nagtanong, naniniwala ka ba sa akin? Saglit na nag-alinlangan si Miranda bago tumanggo ng manimham. Gusto niyang paniwalaan ng lahat na si Ricardo talaga ang lalaki niya at sa harap ng mga empleyado ng kumpanya, natural na kailangan niyang makipagsabayan. Nang makita ang eksenang ito na bumungad sa kanila, ang mga unang nagpakita ng paghamak nang marinig nilang tinawag ni Ricardo ang kanyang sarili na asawa ni MS Law ay nagulat na ngayon sa kanyang katapangan at pagpapalagayang loob sa kanilang amo. At hindi maiwasang magbago ang mukha ni Rex nang maramdaman niya ang hindi magandang pakiramdam na gumagapang sa kanyang puso sa hindi malamang dahilan. Sa sumunod na segundo, ngumiti si Ricardo kay Miranda habang nakayuko ito sa harap niya at naglalarong nagtanong, Wifey, paano kung iangat ang kanang paa mo? Nagtaas ng kilay si Miranda ngunit masunurin pa ring itinaas ang kanang paa gaya ng utos. Dumiretso si Ricardo dito, hinawakan ang makinis at magandang bukong-bukong ni Miranda at hinubad ang kanyang mataas na takong. Si Miranda ay mukhang nalilito, nakatayo sa kanyang mga tiptoes na may hitsura ng kahihiyan habang nakatitig kay Ricardo na may nagtatanong na mga mata. Ricardo, anong ginagawa mo? Natigilan din ang iba. Damn! Masyadong matapang ang lalaking ito.
Hinubad niya talaga ang sapatos ni Ms. Low sa publiko. I-click. Sa sumunod na segundo, nahaharap sa nagtatanong na tingin ni Miranda at magkahalong pagkabigla, inggit, selos at puot mula sa mga taong nakapaligid sa kanila, sinira ni Ricardo ang takong ng sapatos ni Miranda. Pagkatapos ay naghukay siya ng isang bilog na gadget mula sa loob ng sakong. Tingnan mo ang iyong sarili. Ibinigay ni Ricardo ang device na ito na may parehong listening at tracking function kay Miranda. Ilang beses na kinusat ni Miranda ang kanyang magagandang mata bago ito tinanggap na may hindi tiyak na ekspresyon sa kanyang mukha. Biglang nanlamig ang maselang mukha niya. Miranda, may darating pang saya. Pero nakakapagod ang pagtayo ng ganito. Tara na sa loob at maupo. Habang sinasabi niya ang mga salitang ito, binuhat ni Ricardo si Miranda sa kanyang mga bisig. Natigilan si Miranda, nanigas ang kanyang katawan. Tinitigan niya si Ricardo ng masama, ngunit sa huli ay hindi siya nagpumiglas. Hindi siya ang tipo ng babae na masyadong madrama. Since she had agreed to play the part of a loving couple with Ricardo, as long as hindi siya lalayo, kaya niyang tanggapin. Ang eksenang ito ay nagpatulala sa lahat ng empleyado sa kumpanya. Ang pagtanggal ng kanyang sapatos kanina ay hindi sapat. Ngayon niya talaga. Binuhat siya. Sumunod, nagpunta si Ricardo sa kanyang negosyo sa opisina ni Miranda at nakakita ng sunod-sunod na bug. Sa ilalim ng desk, sa mga butas ng tornilyo sa mga dingding at maging sa loob ng mga sofa cushions kahit sa ilalim ng mga floorboard. Dapat sabihin na ang mga lugar na ito ay napakahusay na nakatago at naka-install na may matinding profesionalismo. Pero kahit papaano, nahanap ni Ricardo silang lahat. Habang pinagmamasdan niya ang eksenang ito na lumaganap sa kanyang mga mata habang nakaupo roon, ang mukha ni Miranda ay lalong hindi kaaya-aya. Ang kanyang magandang mukha ay halos natatakpan ng hamog na nagyelo. Ang panloob na galit ay madaling maisip. Sa labas ng pinto, natatakpan ng malamig na pawis ang noo ni Rex. Sa pagtingin sa titig ni Ricardo, napuno siya ng gulat at sama ng loob. Hindi niya inaasahan na noong hinanap ni Ricardo si Miranda ngayon ay pag-usapan ang bagay na ito. Paano nalaman ng lalaking ito? Nagkatinginan ng ibang mga empleyado, nagbubulungan at nag-uusap sa isa't isa. Ito ay natagpuan sa Miss Perry ngayon, isang aparato sa pakikinig na nakatago bilang isang pinjutan. Tanong ni Ricardo sa malalim na boses, Miranda, may traidor ka sa tabi mo. I don't need to say more about it. Maliban sa iyo, sino pa ang pwedeng pumasok sa opisina mo ng regular? Malamig ang boses ni Miranda habang sumagot, Rex, Shelley. Sa susunod na sandali, inihagis ng cool na babaeng powerhouse na ito ang isa pa niyang mataas na takong sa gilid at lumabas ng opisina na walang sapin ang paa. Ms. Low, hindi ako yan. Hindi ako yan. Nakahanap din si Mr. Willis ng listening device sa damit ko ngayon pero hindi akin yan. Wala akong alam dito, sa wakas ay nag-ipon ng lakas ng loob si Shelley. Para ipaliwanag ang sarili kay Miranda. Nanatiling walang ekspresyon si Miranda at malamig na tumingin kay Rex. Rex, ano ang masasabi mo sa sarili mo? Ilang saglit na kumislap ang mga mata ni Rex bago niya inilagay ang inosenteng mukha na puno ng hinaing. Ms. Low, hindi ko rin ginawa. I've been loyal to your family all these years. Ms. Low, please believe me. Hindi ba? Hindi mo sila napansin. Muli namang pinatunayan ni Miranda kung bakit siya ay isang maimpluwensyang babaeng negosyante kalmado at matalinong higit sa mga ordinaryong babae. Ako, isa. Nauutol na sabi ni Rex, pawis na pawis. Sa sumunod na segundo, napaluhod siya kasabay ng pagkulog. Ms. Low. I was wrong, please forgive me this time. I was only following the orders of your parents. It was your parents who asked me to do this. I dare not disobey. Nang matapos siyang magsalita ay bahagyang nanginig ang maselang katawan ni Miranda. Nakakuyom ang kanyang mga kamay sa mga kamao kaya namutla ang kanyang mga buko. Malinaw na naabot na niya ang rurok ng galit. Hindi niya inaasahan na ang mga taong pinagkakatiwalaan niya ay magtatraidor sa kanya ng ganito.
Hindi nakakagulat na ang bawat plano na kanyang ginawa o bagong produkto na inilunsad ng kanyang kumpanya ay palaging nahuhuli ng kanilang mga kakumpetensya. Ang mga sikreto ng kumpanya ay nalikna. Namula ang mga mata ni Miranda sa galit at sakit sa puso. Ang kanyang mga magulang nga ba talaga ang nasa likod ng mga ginawa ni Rex? Gusto ba talaga nilang mawala ang kanilang anak sa pastahan at ikasal sa pamilya Austin? Nagsisinungaling siya. Sabihin mo ipakita niya sa amin ang phone niya para makita natin kung sino ang nag-utos sa kanya. Ngunit sa sandaling iyon, nagsalita si Ricardo. Labis na nagbago ang mukha ni Rex sa sinabi nito. Sa sumunod na segundo, ang kanyang mga mata ay nagpakita ng isang mabangis at mabangis na ekspresyon habang siya ay sumugod patungo kay Miranda sa kanyang harapan. Kabanata 24 na isang pamilya ng tatlo. Nang banggitin ni Ricardo na nais niyang tingnan ang kanyang telepono, nawala ang huling pag-asa ni Rex. Sa sobrang tagal na nasa tabi ni Miranda, alam niya kung gaano kalaki ang pagsisikap na ginawa niya sa 2 taong kasunduang ito at kung gaano ito kahalaga sa kanya. Kung ang mga bagay ay mabubunyag, ang mahuli ni Miranda ang pinakamaliit sa kanyang mga alalahanin. Si Mason, na nagpoprotekta sa sarili niyang kapatid, ay tiyak na papatayin siya. Kaya naman, tumanggi si Rex na mahuli ang sarili. Kumilos siya at dumiretso kay Miranda. Hanggat ma-hostage niya ito, walang maglalakas loob na gumawa ng hakbang laban sa kanya. Sa sandaling nakatakas siya sa suliraning ito ngayon kasama ang kanyang mga kasanayan at ang proteksyon ni isa sa kanyang panig, magagawa niya ang anumang gusto niya sa hinaharap. Mabilis na kumilos si Rex gamit ang napakabilis ng kidlat na reflexes na hinasa mula sa mga taon bilang isang sundalo ng espesyal na puwersa. Kung hindi siya magiging qualified bilang personal bodyguard ni Miranda. Gayunpaman, nang maisip niyang malapit na ang tagumpay at maaagaw niya si Miranda anumang sandali. May ibang figure na dumaan ng mas mabilis kaysa sa kanya. Basag. Sa isang matalim na tunog, na may kasamang panaghoy, pinalipad ang katawan ni Rex. Ang kanyang kanang kamay ay namilipit at na-deform, bawat buto sa kanyang braso ay nabasag na pulgada por pulgada. Sa maselang mukha ni Miranda, may bakas ng pagkagulat. Akala niya ay aagawin siya ni Rex. Gayunpaman, sa susunod na segundo, nakita niya ang isang figure na nakaharang sa kanyang harapan. At si Rex, biglang lumipad palabas. Ang isang dampi ng kinang ay hindi maiwasang kumislap mula sa kanyang mga mata. Alam na alam ni Miranda ang husay ni Rex, ngunit hindi siya katapat ni Ricardo. Kahit sinuntok at pinalipad. Gayunpaman, ang mga aksyon ni Ricardo ay hindi tumigil doon. Pang! Pang! Sa gitna ng isang mapurol na kalabog at tunog ng mga buto, walang awa na pinutol ni Ricardo ang natitirang 3 paa ni Rex ng buong lakas, na naging dahilan upang siya ay ganap na nawala ng lakas upang labanan. Pagtingin sa eksenang ito, ang mukha ng lahat ay kumaybot. Walang mag-aakala na ang bagong nobyo na natagpuan ni Miranda ay magiging walang awa. Isa ba talaga siyang puppet, isang gigolo? Huwag! Ricardo, demonyo ka! Hindi ka na magtatagal. Hindi ka mamamatay ng isang mabuting kamatayan. Magdaranas ka ng masamang kapalaran. Napatingin si Rex kay Ricardo na nakasquat sa tabi niya na may blankong ekspresyon sa mukha, at nagpakawala ng nakakatakot na hiyawan at sumpa. Pwede mo bang sabihin sa akin, bakit kailangan mong pahirapan ako? Bakit kailangan mong mahirapan ako? Bakit kailangan mong tingnan ako ng masama? Speaking of this, kumislap ang mga mata ni Ricardo at sinuntok niya si Rex sa gulugod. Ang taong ito ay lubos na nasira. Kahit na muling ikabit ang mga buto ng kanyang mga paa, makukulong pa rin siya sa wheelchair sa hinaharap. Napasigaw ulit si Rex at diretsyong hinimatay sa sakit. Oo, masasabing walang awa ang mga galaw ni Ricardo. Mula nang magkasakit ang kanyang anak, naranasan niyang mabangkarot, ibenta ang pabrika, pagtataksil sa kanyang dating asawa, at iba pa. Ang damdamin ng mga tao ay mainit at malamig, at ang mundo ay puno ng lamig. Ang lahat ng ito ay nagpalamig at nagpapatigas sa kanyang puso. Ang tanging malambot at mainit na lugar ang naiwan kay Nora.
Kaya pagdating sa pakikitungo sa mga kaaway, si Ricardo ay hindi nagpakita ng awa. Miranda, I'll leave this to you. He wanted to harm you, and I acted in self-defense by taking care of him. You can handle this small matter, right? Tumayo si Ricardo at tumingin sa paligid. Kinuha din niya ang phone ni Rex sa bulsa at ibinigay kay Miranda. Sa pagkakataong iyon, habang lumilingon si Ricardo sa paligid, mabilis na umiwas ng tingin ang lahat ng empleyado ng kumpanyang nakasalubong niya. Walang nang ahas na salubungin ang kanyang tingin. Lalo na ang mga nanunuya kay Ricardo na ngayon lang ay nais na maibaon ang kanilang mga ulo sa lupa. Si Shelly sa tabi niya ay may naliligaw na tingin. Parang gusto niyang tingnan si Ricardo pero hindi siya naglakas loob. Ang pag-iisip tungkol sa pangungutya niya kay Ricardo kaninang umaga ay nakaramdam ng takot si Shelly pagkatapos. Matalim ang tingin ni Miranda kay Ricardo bago kinuha sa kanya ang telepono. Sa susunod na segundo ay ginamit niya ang telepono para tumawag. Paano na? May bago ka bang impormasyon? Sa kabilang dulo ng linya ay isang malamig at mahinang boses. Kinaiinteresan ka ba nitong mga bulgar na pakulo? Nagngangalit si Miranda habang nagtatanong. Ang tao sa kabilang dulo ay nakapos ng ilang segundo bago ibinaba ang telepono. May halong emosyon ang mukha ni Miranda, at pagkatapos ay malamig niyang tinanong ang mga nasa paligid niya, anong ginagawa ninyong lahat dito? Wala ba kayong trabaho? Nang matapos siyang magsalita ay naghiwa-hiwalay na ang mga empleyado. Si Miranda ay isang napakahigpit na CEO na kilala bilang isang malaking bato ng yelo. Ilang sandali pa, sa opisina ng CEO. Tinawagan na ni Miranda ang kanyang pamilya para magpadala ng mag-aalaga kay Rex. Kapag nakikitungo sa mga traidor na tulad niya, hindi niya pipiliing tumawag ng pulis. Ang pamilya ay may sariling paraan ng paghawak ng mga bagay. Paano mo nalaman ang tungkol sa mga bug sa paligid ko? Tinitigan ni Miranda si Ricardo at nagtanong. Nako, dati akong sundalo, casual na sagot ni Ricardo. Kalimutan mo na lang kung ayaw mong sabihin, nagpout si Miranda at bahagyang nagreklamo na parang batang babae minsan sa pambihirang pagkakataon. Sa pagtingin sa lalaking nasa harapan niya, inamin ni Miranda na curious siya sa kanya. Gayunpaman, pinigilan siya ng kanyang pagmamataas na magtanong ng anumang mga katanungan. Alam ng lalaking ito ang gamot, pagsusugal at ngayon parang alam na rin niya kung fu. Paanong ang isang tulad niya ay mapipilitang ibangga ang kanyang sasakyan at humingi ng kamatayan dahil sa isang maliit na bayarin sa medisina? Umiling si Miranda, wala ng lakas para isipin ito ng husto. Nakaupo siya sa office chair niya habang nakatingin sa kalawakan. Ang mga pangyayari ngayon ay isang dagok sa kanya. Ang taong pinagkakatiwalaan niya ay naging isang traidor. Hindi maipaliwanag ang galit at sakit sa puso. Makalipas ang ilang oras, tumingala si Miranda kay Ricardo sa unang pagkakataon na may ekspresyon ng pagod at kahinaan. Ricardo, sa tingin mo kaya kung magtatagumpay sa pakikibaka ko? Minsan parang wala akong pinaglalaban. Haha, syempre kaya mo. Madiin na tumanggo si Ricardo nang walang pag-aalinlangan. Sa di malamang dahilan, agad na nawala ang pagod sa puso ni Miranda na parabang ang mga simpleng salita ni Ricardo ay muling nagpagising sa kanyang fighting spirit. Good. Sana manatiling buhay ka habang buhay at maging asawa ko. Palagi akong mananatiling buhay. Muling tumanggo si Ricardo bago nagpalit ng tono na may ngiti sa labi, by the way Ms. Low, this time tinulungan na naman kita right? Can we talk about another condition? Nilibot ni Miranda ang mga mata sa kanya, go ahead. Pwede bang hindi na ako manatili sa kumpanya? Wala na talagang gagawin dito. Kailangan lang kitang sunduin at ihatid araw-araw, nagpapanggap na lalaki mo. Pero higit sa lahat, kailangan kong sunduin at ihatid ang aking anak. From school, nahihiyang sabi ni Ricardo. Ngumuso si Miranda ngunit tumanggo pa rin siya. Fine. Pero kung kailangan kita, tumakbo ka na lang. She said with a hint of dominance in her voice. Naalala niya kung paano gustong manatili sa tabi niya ang dati niyang dalawang nobyo, kahit na peke lang ang lahat. Iba ang lalaking ito. Oh yeah, out of the hospital ba ang anak mo? Pumapasok na ba siya sa school?
Paano kung susunduan natin ang anak mo ngayong gabi at sabay tayong mag-dinner as a family of 3? Mungkahi ni Miranda. Isang pamilya ng 3. Napatingin si Ricardo kay Miranda na may kakaibang ekspresyon sa mukha. Nakaramdam ng hiya sa ilalim ng kanyang mga tingin, napabuntong hininga si Miranda at sinabing, "Oo. 3 na raw tayong pamilya ngayon dahil iniisip ng lahat na asawa kita." Bilang inaakala niyang stepmother figure, hindi ba dapat kumain din ako ng hapunan kasama ang bata? Natural lang ito. Awkward na tumango si Ricardo. Oo. Oo. Kabanata 25. Kung ayaw mong mapahiya ang sarili mo, magwala ka. Ngayon, maagang umalis si Miranda sa trabaho para sunduin si Nora mula sa kindergarten kasama si Ricardo. Nagmaneho sila sa parehong Bentley Mulsanne tulad ng dati, ngunit sa pagkakataong ito si Ricardo ang nagmamaneho. Habang papunta doon, hiniling siya ni Miranda na huminto para mabili niya si Nora ng 4X locator na relo na mayroon ding mga kakayahan sa pagtawag. Pakiramdam niya ay tama at nararapat lamang na magdala ng regalo para sa kanyang unang opisyal na pagpupulong sa kanyang anak na babae mula noong kanilang maikling pagkikita sa ospital. Hindi gaanong nagsalita si Ricardo ngunit tahimik na kinilala na ang mga kababaihan mula sa mga kilalang pamilya na tulad niya ay palaging sumusunod sa mga formalidad at protocol. Daddy. Pagkatapos ng klase, nakita agad ni Nora si Ricardo at tumakbo papunta sa kanya na may tuwa sa kanyang mga mata. Napuno ng lamang at kasiyahan ang puso ni Ricardo nang makita ang kanyang maliit na batang babae na tumatakbo patungo sa kanya. Hindi niya maiwasang mapangiti ng mapakla sa mga kalokohan nito. Kung ikukumpara noong siya ay nakahiga ng walang magawa sa isang hospital bed na halos hindi nakakapit sa buhay, nakikita si Nora ngayon na tumatalbog na puno ng enerhiya ay tila dalawang magkaibang tao. Nakatayo si Miranda habang pinapanood silang nag-uusap at hindi niya maiwasang makaramdam ng paninibugho sa pagmamahal niya sa kanyang anak. Tila nag-transform siya sa isang ganap na kakaibang tao kumpara sa walang awa na lalaki na hindi magdadalawang isip na ibagsak si Rex sa kanilang mga meeting sa kumpanya. Sa ilang kadahilanan, ang pag-iisip tungkol sa kung gaano siya nagmamalasakit sa kanyang anak na babae ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang sariling ama na nagpalungkot sa kanyang loob. Hiniling niya na sana ay maging suportado rin siya nito isang taong laging nasa tabi niya anuman ang mangyari o kapag kailangan niya ang mga ito. Ngunit sa halip, ang gusto lang nila para sa kanilang anak ay ang makasal siya sa pamilyang Austin na nagparamdam kay Miranda na mas nag-iisa kaysa dati. Nora, ang saya mo ba sa school ngayon? May nang-aapi ba sa'yo? Lumuhad si Ricardo at binuhat si Nora, binigyan ng konting gasgas ang ilong. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Miranda na imulat ang mga mata. Hindi ba tinanong ng karamihan sa mga magulang kung ang kanilang mga anak ay mabuti o hindi? Kung nagkamali sila. Ang taong ito ay nagmamalasakit lamang sa kanyang sariling anak na babae at kung siya ay binubuli o hindi. Pag-usapan ang tungkol sa paglalaro ng mga paborito. No. Sobrang saya ko ngayon. Nakipaglaro ako sa maraming iba pang mga bata at talagang mabait ang guro sa akin, sabi ni Nora. Pero may katuturan nakapasok si Nora sa paaralan dahil sa mga koneksyon sa pamilya ng Ward, at kahit ang prinsipal ay nakipag-usap na sa kanyang guro noon pa man. Good. Basta masaya ka. Say hi to Auntie Lo. Masayang sabi ni Ricardo. Hi Auntie Lo. You're so pretty. Bulalas ni Nora na nakatingala kay Miranda na nanlalaki ang mga mata. Ang batang babae ay naging masaya sa paaralan nitong mga nakaraang araw siya ay nasa mabuting kalusugan at tila mas masayahin kaysa dati. Oh, you're such a good girl, Nora. Here's a gift for you, try it on and see if you like it, nakangiting sabi ni Miranda habang tinutulungang isuot ang relo para kay Nora. Nora nodded her head, I like it, thank you auntie. Pero sabi ni Daddy hindi ko daw kukunin ang gamit ng iba. Nora, hindi ibang tao si Auntie Lo. Siya ang madrasta mo at ang bago kong asawa, Ricardo chuckled. Narinig ito ni Miranda at isang pamumula ang bumungad sa kanyang magandang mukha habang iniikot ang kanyang mga mata kay Ricardo. Stepmom. Samantala, kinusot ni Nora ang kanyang mga mata ngunit may bakas ng kalungkutan sa kanyang maliit na mukha.
Nakaramdam ng kirot sa puso si Ricardo nang makita niya ito. Alam niyang iniisip ng maliit ang sarili niyang ina. Maaaring walang awa at walang pakiramdam si Claudia, ngunit tiyak na hindi makakalimutan ni Nora ang walang pusong biolohikal na ina niya. Pagkasakay sa sasakyan, nagkusa si Miranda na umupo sa backseat at ibinigay ang front seat kay Nora. Sa buong daan, sadyang sinusubukan ni Ricardo na pasayahin ang maliit. Simpleng isip ng mga bata kaya mabilis siyang naging masaya muli. Nora, anong gusto mong kainin? Ihahatid kita dyan. Tanong ni Ricardo. Gusto kong kumain ng hot pot. Nagliwanag ang mga mata ng batang babae, na parang gutom na kuting na dinidilaan ang kanyang mga labi. Haha, sige, kain na tayo ng hot pot. Tumawa si Ricardo. Walang pagtutol si Miranda. Bagamat siya ay may malamig at maaliwalas na personalidad, hindi siya magiging ganoon sa isang bata. Makalipas ang 20 minuto. Kasunod ng mungkahi ni Miranda, nagmaneho si Ricardo sa isang lokal na hotpot restaurant sa Edoland na tinatawag na Love Boiling. Kung ikukumpara sa sikat na brand, ang restaurant na ito ay mas kakaiba at upscale na may mas sariwang sangkap at mas malasang sabaw. Siyempre, mas mataas din ang mga presyo. Kung ikukumpara sa mga chain restaurant na iyon, mas gusto ng mga tunay na maimpluwensyang tao sa Edoland na pumunta dito para sa hotpot. Oh, hindi ba ito si MS Low? What a coincidence! Pagkababa nilang tatlo sa kanilang sasakyan at naglakad patungo sa entrance ng restaurant, isang nakakatakot na boses ang narinig. Kapit-bisig ang isang babaeng nababalutan ng mga alahas sa isang kalbong lalaki na nagkataong nakabangga sa grupo ni Ricardo sa pintuan ng hotpot restaurant. Tumingin ang babae kay Miranda na puno ng panunukso at panunukso ang mga mata. Hindi rin pala kaibigan ang ekspresyon ng kalbo. Ang pamilya Low ay isang kilalang angkan sa Edoland, at karamihan sa mga tao ay nagbigay sa kanila ng paggalang. Si Miranda, ang tagapagmana ng pamilya Low, ay kilala rin sa itaas na mga lupon ng Edoland at sa pangkalahatan ay hindi isang taong dapat guluhin. Gayunpaman, palaging may mga pagbubukod. Dominic Moss, isang kalbong lalaki na nagkataong nagkakahalaga ng milyon bilang may-ari ng Dominex Pharmaceutical. Sa kasamaang palad para kay Miranda, ang kumpanya ni Dominic ay isang direktang katunggali sa sarili niyang kumpanya, ang Lowe's Pharmaceutical. Dahil dito, natural silang magkaribal at magkaaway. Ang masaklap pa, may ilang koneksyon si Dominic kay Tiger, isang underground na boss sa bayan. Nangangahulugan ito na hindi siya natatakot sa pamilya Low o kay Miranda mismo. And then there was Rose Moss, Dominic's wife, who was over 20 years her junior but exuded elegance and refinement while carrying her Prada bag. Ang kanyang mga damit ay pawang mga limitadong edisyon at ang kanyang mga katangian ay Maislan. Gayunpaman siya ay nagbigay ng hangin ng kahalayan. Oh, si Mr. Moss at Mrs. Moss. Sabi ni Miranda nang makita silang dalawa na walang gaanong init o sigasig. Siya ay may isang cool at malamig na personalidad, nakakainis na magsalita sa kakaibang paraan tulad nila. Pagkatapos sumagot, oras na para pangunahan sina Ricardo at Nora. Gayunpaman, malinaw na ayaw ng asawa ni Dominic na pakawalan si Miranda. Mabilis siyang naglakad ng ilang hakbang at tumayo sa harap ni Miranda. Sa sumunod na segundo, tumingin kay Ricardo ang isang babaeng may double eyelid surgery na nakasuot ng pilyong ekspresyon. MS Low, sino siya? Nakahanap ka na ba ng ibang gigolo? Dumilim ang mukha ni Miranda, wala itong kinalaman sa iyo, tumabi ka. Sa pagkakataong ito, lumapit din si Dominic at mapaglarong itinuro si Ricardo, MS Low, hindi tama yan. Magkakilala na tayo kung tutuusin. Nakahanap ka ng bagong fiancé at hindi mo siya ipinakilala. Haha. Bumaba ang ekspresyon ni Miranda habang nakatingin sa mag-asawang nakaharang sa kanyang dinaraanan. May ugali sila na ipapahiya siya ngayon na ikinainis at walang magawa. Hindi siya maaaring magsimulang sumigaw o makipag-away sa 2 taong ito tulad ng isang shrew. Subconsciously, lumingon siya at tumingin kay Ricardo na may nagmamakaawa na mga mata. Malamig na ngumuso si Ricardo at tumayo sa harapan ni Miranda. Tinulak niya si Dominic at Rose gamit ang kanyang braso.
Huwag mong harangin ang kalsada na parang aso. Ano ang daldal niyong dalawa dito? Ang isa ay cuckold habang ang isa ay may sakit na venereal. Kung ayaw mong magpakatanga,